Marami ang mahilig makialam sa ating buhay. Malas lang at madalas sila pa yung malalapit nating kamag-anak. Ikaw, kabarangay, naranasan mo na bang pakialaman ng buhay ng iyong mga kamag-anak? Dear Papa Dudut, ako nga pala si Erica, 30 years old at lahat naman siguro tayong mga Pinoy ay merong tita na mahadera at pakialamera. Yung kahit na anong gawin mo sa buhay mo ay lagi na siyang may masasabing hindi maganda. Danas ko yan sa tita Lydia ko at lagpas 50 anyos na siya. At siya ang nanay ko na, siya po ang ate ng nanay ko na 50 anyos naman. Silang dalawa lang ang magkapatid sa kanilang pamilya, kaya sila lang din ang nagtutulungan. Wala naman pong masama na tulungan mo ang kapatid mo. Kaya lang dahil sa minsang pagtulong ni nanay kay Tita Lydia, ay ako naman itong naperwisyo. Mula kasi sa probinsya ay tumira muna sa amin si Tia Lydia. Nagkaroon daw sila ng problema ng kanyang asawa at anak. Pakiramdam niya ay pinagkaisahan siya. Kaya syempre, kay nanay siya lumapit para magpasaklolo ulit, Papa Dudut. Pasok ka, Ate Lydia. Parang nanibago ako sa bahay mo ah. Lumiit ba? Hindi naman. Dumami lang siguro yung gamit namin. Yung pamangkin mo kasi, panay ang bili ng mga gamit na nakikita niya sa social media. Ay nako, sana inipon na lang niya ang pera niya para ipambili ng bahay. Para naman may maipundar siya. Hindi puro gamit na madali lang namang masira. Ay, hindi ko kasi pinapakialaman ng pera ni Erica. Sensitibo yon kapag pinupuna mo ang paggastos niya. Dapat ngayon pa lang maturuan na siya. Paano ba siya matututo kung hindi mo pupunahin, di ba? Asan ba siya? Andyan lang yun sa sala. Nagpapahinga. Nagpapahinga? Hindi ba't Lunes ngayon? Wala ba siyang trabaho? Nagtatrabaho kasi sa events tong si Erica. Sa ngayon, bakante siya kaya andito lang siya sa bahay. Yan na nga ba ang sinasabi ko? Paano siya makakapundar ng bahay at lupa kung wala naman pala siyang permanenteng pinagkakakitaan? Tapos kamo bili pa siya ng bili ng mga gamit. Malakas naman kasi ang racket ni Erica sa event. Nay! Dinig ko po kayo sa sala. Mano po, tita? Kaawaan ka ng Diyos. Nadinig mo kamo ang usapan namin ng nanay mo. Opo, ang lakas ng boses niyo eh. Mabuti naman at sinasadya ko talagang iparinig yun sa'yo. Ano tong nababalitaan ko na wala ka raw trabaho ngayon? Tita, wala kasi akong nakabook na event ngayon kaya free day ko. At saka malakas namang rumakit tong si Erica ko, Ate Lydia. Halos hindi ko na nga siya madatnan dito sa bahay eh. Naku, lalo na pag bare months. Nako, huwag kaya masyadong kampante. Baka magaya ka ron sa batugan kong asawa na umaasa lang sa paminsan-minsang racket sa talyer. Asan kami dinala ng mga racket niyang pulpol? Ikaw naman, ate. Tanggalin mo nga muna yung galit sa asawa mo. Akala ko ba hindi natin siya babanggitin? Naiinis kasi ako rito kay Erica. Sinasayang ang potensyal niya. Wala naman pong nasasayang na potensyal ko, tita. Maganda naman ang kita ko sa events eh. Kung totoong maganda, bakit hanggang ngayon wala ka pa rin yung sariling bahay at lupa? Bakit ka nakikitira pa rin dito sa nanay mo? Ate Lydia, ako nagpapatira sa kanya rito. Hindi ko na siya pinaalis mula nung namatay ang tatay niya. Paano kailangan ko ng kasama rito? Kaya maswerte akong pumayag itong si Erica na samahan ako rito. Ang sabihin mo, si Erica ang maswerte dahil nakakalibre siya ng upa. Baka pati pagkain libre din.
Lahat po ng gastusin dito sa bahay, ako ang sumasalo. Kaya nga ang laking tulong na kasama ko si Erica kasi may tumutulong sa akin. Alam mo naman ate ang kalagayan ko nung namatay ang asawa ko, hindi ba? Isa ka pa. Masyado ka kasing umasa sa asawa mo, kaya yan. Hindi ka makatayo sa sarili mong mga paa. Kaya pati kay Erica umaasa ka. Wala naman pong problema kung asahan ako ni nanay na tulungan ko siya. Nanay ko siya eh. Masama ba? Oh? Tignan mo kung paano pa siya sumagot sa akin. Tama ba yan? Hindi naman po ako sumasagot ng mali. Gusto ko lang ipagtanggol si nanay. Alam nyo, hindi na tayo nagkakaintindihang tatlo. Mabuti pa, Erica, tulungan mo na lang akong bitbitin to mga dala ng Tita Lydia mo para makakain na rin tayo pagkatapos. Gusto ko pa noong ituloy ang usapan dahil G na G akong magalit ng mga oras na yon, Papa Dudut. Kaya lang ay pinisil na ako ni nanay sa braso. Kaya tumigil na rin po ako. Alam naming pareho na hindi titigil si Tita Lydia hanggat sinusundan mo pa ng bala. Tumulong pa rin naman ako para bitbitin ang gamit niya. Hindi nga lang ako sumabay kumain dahil nawala na ako ng gana, Papa Dudut. Ramdam ko nang magiging stressful ang buhay ko habang nasa bahay namin si Tita Lydia. Boses pa lang niya na iirita na po ako. Alam niyo yung boses ng isang judgmental. Isipin niyo na lamang ang tunog nun. At habang tumatagal ay mas lumalala ang ugali ni Tita Lydia. Hindi na lamang talaga boses ang nakakairita sa kanya kundi lahat na lamang ng mga sinasabi niya, Papa Dudut. Erica, asan ang nanay mo? Namalengke po. Namalengke? Bakit hindi mo sinamahan? Alam mong matanda na ang nanay mo. Ayaw po niyang magpasama. Sana pinilit mo. Kesa yung nakahilata ka lang dyan. Masakit pong likuran ko eh. Sa bagay, nakakasakit nga naman ng likod ang paghilata. Tita, kakahiga ko lang po rito sa sofa. Napagod akong maglinis ng kwarto ko. Ay, mabuti naman at nilinisan mo na rin ang kwarto mo. May nagsumbong kasi kay nanay na napakagulo ng kwarto ko. Hindi mo na kailangang manghula kung sino ang nagsumbong. Ako yon. Abay, nagmamagandang loob lang ako sa'yo. Nasilip ko kasi minsan na parang ang gulo ng kwarto mo. Naging magulo lang naman po yun dahil nagre-rearrange ako ng mga gamit ko. Parang hindi naman ganun ang nasilip ko. Nagulat nga ako Kadalaga mong tao ang gulo ng kwarto mo. Paano kang liligawan yan kung hindi ka masinop? Pagiging masinop lang po bang basihan para maligawan? Sa lagay mo, parang oo. Sobra naman kayong manghusga. Halos inaraw-araw nyo na. Baka nga mali ang hula ko. Bakit? Meron ka bang manliligaw? Wala po. Hindi ako nang husga. Tama ang hula ko. Kaya mula ngayon, Erica, magsinop ka na palagi ng kwarto, ha? Bakit ho kayo? Nasilip ko minsan ang kwarto nyo. Hoy, sinilip mo ang kwarto ko? Nadaanan ko lang naman po. Ganyan ka ba pinalaki ng magulang mo? Ang makialam sa ibang tao? Talagang... Irespeto mo naman ako bilang tiyahin mo. Bakit mo sinisilip ang kwarto ko? kayo rin naman ho. Hoy, magkaiba tayo. Sinilip ko ang kwarto mo dahil concerned ako sa mga kalat mo. Ikaw, sinilip mo ang kwarto ko dahil gusto mong makiosyoso. Hello, tita. Di wala ka masabi ngayon. Ay nako, lagot ka sa nanay mo kapag nalaman niya tong ginawa mo. Parehas lang naman tayo ng ginawa. Pero magkaiba tayo ng dahilan. Mas tama ang dahilan ko kumpara sa'yo. Grabe naman kayo. Alam mo, Erica, napapansin ko lang, ha? Huwag kang masasaktan, pero parang hindi maganda ang ugali mo. Parang may mali sa pagpapalaki sa'yo ng magulang mo. Wow! Tignan mo na kung paano mo tanggapin ang sinasabi ko. Alam nyo, hindi ko po alam kung bakit biglang ganito nakatindi ang usapan natin, ha? Sa kwarto ko lang naman nagsimula ang lahat, pero bakit pati ang pagpapalaki sa akin ni nanay at tatay pinapakialaman nyo pa? Dahil nag-aalala lang ako sa'yo. Kung meron lang akong third eye, baka nakita ko na ang sungay at buntot mo. Lumalaki kang demonyo. Marunong ka pa bang magsimba?
Halos hindi ako makahinga sa galit ng mga oras na yon, Papa Dudut. Kung saan na napunta ang usapan, sadyang hinilo ako ni Tita Lydia nang mapansin niyang kaya ko siyang labanan sa mga mali niya. Ang galing niyang mag-manipulate ng usapan, kaya pala kahit si nanay ay wala na ring maisagot sa kanya sa tuwing tumatalak na siya. Kasi kaya niyang ilagay sa sarili niyang pabor ang lahat ng usapan. Kung hindi lang talaga masamang sumampal ng matanda ay baka ginawa ko na yon, Papa Dudut. Magkabilang sampal, gusto kong papulahin ang mga pisngi niya. Pero alam kong sa imahinasyon ko lamang pwedeng gawin ang mga bagay na yon. Dahil kahit gaano ako kagalit sa kanya ay tinuruan ako ng nanay at tatay ko na magpakumbaba. Matutong magpasensya at magpatawad. Mabuti ang mga tinuro sa akin ng magulang ko kontra sa iniisip ni Tita Lydia. Pero hindi ko na alam kung kaya ko pa bang panindigan, Papa Dudut, ang mga tinuro nila. Kapag lumagpas na sa linya si Tita Lydia, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Noong bata pa lamang ako, si Tita Lydia nag-aalaga sa akin tuwing bakasyon. Umuwi kasi ako ng probinsya tuwing walang klase. Maalaga naman si Tita at itinuturing niya akong anak, Papa Dudut. Binibilhan din ng mga gamit at pagkain tuwing lumuluwas siya ng bayan. Na-enjoy ko ang bakasyon sa probinsya namin dahil hinahayaan niya kaming maglaro ng anak niya. Palasimba din siya. Palagi niya akong kasama tuwing linggo para tumulong sa simbahan pag may misa. Naging makulay ang mga bakasyon ko sa probinsya at malaking tulong si Tita Lydia at ang kanyang pamilya. Minsan nga kapag kailangan ko ng umuwi ay napapaiyak na lamang ako kapag sinusundo na ako ni nanay. Mas malaya kasi ako sa probinsya at sa poder ni na Tita Lydia. Pero noong naging dalaga na ako ay saka ako nakaramdam na parang akong nakakulong. Nakakulong sa mga panghuhusga ni Tita Lydia, Papa Dudut. Sarap talaga nitong hopyang baboy, ano? Nakakain ata ako ng 6 na po. Pansin ko nga niya eh. Uy, dahan-dahan lang dyan ha. Mamaya, tataas na naman ang blood sugar mo. Eh, di pa babagsakin ko na lang bukas. Hayaan mo na ako, anak. Ngayon lang ulit ako nakatikim ng hopya. Mabuti na lang nakasalubong ko yung naglalako nito. 4 na piraso na lang pala ang natitira oh. Ubusin na natin to bago pa tayo maunahan ng mga langgam mamaya. Ay, ipatong mo na lang sa ibabaw ng ref. Hindi na umaabot yung mga langgam doon. Eh bakit kasi hindi na lang natin ubusin, Nay? 4 na lang oh. Tig-2 tayo. Ano, G? Anak talaga. Sapat na itong nakain ko. Tsaka ngayon mo pa ako inalok niyan eh. Tinakot mo na ako sa blood sugar ko. Ay, naku. Itira na lang natin ito para kay Tita Lydia mo. Ay, okay. Anak, alam kong naiinis ka sa Tita Lydia Alam mo. niyo naman po pala eh. Eh pero bakit wala naman kayong ginagawa? Hinahayaan niyo akong ipahiya niya sa harapan niyo. Minsan pa pati sa harapan ng mga kapitbahay natin, pinagsasabihan niya ako ng hindi magaganda. Hayaan na lang natin. Mas malawak ang pangunawa mo. Ganun kita pinalaki, hindi ba? Hindi naman natin pwedeng gayahin kung ano man ang ginagawa niya sa atin. At saka anak, intindihin mo na, may pinagdaraanan rin kasi siya. Eh lahat naman ng tao may pinagdadaanan na eh. Pero hindi lahat eh gumagaspang ang ugali tulad ni tita. Ay basta, wag na nating patulan, ha? Sundin mo na lang ako anak, ha? Wag ka nang pumatol, maliwanag? Ay, may balita ako. Oh, ate, hopya oh, meron pang 4. Salamat. Ano ba ito? Ay, alam nyo ba? Ikakasal na yung bunsong anak ni Temyong, si Bernadette. Ay, yun ba yung yung nurse dun sa Canada? Oo. At jackpot dahil Canadian ang napangasawa. Ang gwapo. Napakaganda ng maiaambag nun sa lahi ni na Temyong. Hindi na puro saratang ilong.
Tingnan mo nga naman samantalang napakamahiyain ni Bernadette noon. Hindi kikibo kahit ilang beses mo nang kausapin. At saka sa kanila magkakapatid, siya itong pangit. Uy, grabe naman yung tita. Maganda naman si Bernadette Ay, huwag ka nga ipokrita, Erika. Alam natin na hindi pinagpala ng kagandahan yung si Bernadette. Oo nga pero madiskarte naman siya. Na sana magaya nitong anak mong si Erika. Kulang sa diskarte sa trabaho, pati sa love life, bokya. Ay nako, ako na naman palang topic. Hindi ba 30 ka na? Tinalo ka pa ni Bernadette 25 anyos lang yon. Pero tignan mo't nahanap na ang mapapangasawa niya. Ikaw naman kasi Erika, ang kupad mo nang gumalaw, hindi ka pa nag-aayos. Nag-aayos naman po ako Talaga? Bakit parang lagi kang haggard? Ay, alam mo kasi ate, magkakaiba naman ang kapalaran ng tao. Alam ko naman yon. Sadya lang sigurong hindi paborito ng kapalaran itong si Erika. Kaya laging nahuhuli sa usapan. Ay, biro lang yan ha, pamangkin. Huwag mong dibdibin. Baka mamaya sumimangot ka na naman. Mas lalo kang pagtatampuhan ng kapalaran. Sige ka. Dahil kay Tita Lydia ay natuto ako kung paano huminga ng malalim at magbilang ng 10 para lamang hindi siya patulan. Ang hirap, ang talas ng dila niya. Tinalo pa ang mga kutsilyo sa kusina. Panay ang sulyap ni nanay sa akin at alam niyang naiinis na ako. Pero pilit kong kinakalma ang sarili ko para lamang hindi naman maapektuhan si Nanay Papadudut. Agad na nga akong umalis at pumasok sa kwarto dahil ramdam kong may gusto pang sabihin si Tita Lydia. At ayoko nang marinig pa yon. Sa pagdaan pa ng mga araw ay napuno ng nega vibes ang bahay. Naapektuhan din ang trabaho ko sa events. Bumagsak kasi ang self-confidence ko. Alam kong mali na isisi yon kay Tita Lydia. Pero siya talaga ang dahilan kung bakit ako ganon. Pinagpahinga muna ako ng boss ko sa events. Hindi niya ako binigyan ng racket. Nalugmok ako. Kailangan ko pa naman ng pera dahil marami akong niloan para makabili ng mga gamit sa bahay. At dahil doon ay napilitan akong pumasok sa call center pansamantala para may pang-sustento pa rin sa pangangailangan Papadudut. Ate Lydia, paabot naman ang kubyertos. Sandali. Oh, heto. Oh, asan pala ang anak mo? Ilang pananghalian na natin siyang hindi nakakasabay Si Erika, natutulog pa siguro. Paabot naman ako nung mangkok dyan. Tanghaling tapat, tulog. Mga kabataan talaga ngayon. Hindi gumaya sa atin noon na bago pa tumilaok ang manok gising na tayo. Kaso ngayon, wala nang titilaok na manok kasi ginawa ko ng tinola. Ito ate, anong parte ng manok ang gusto mo? Ipaglalagay na kita sa mangkok mo. Kahit ano, basta wag lang pakpak. Heto na. Dahan-dahan, mainit ang sabaw. Gisingin ko na kaya si Erika, no? Para may maghuhugas ng pinagkainan mamaya. Ate, wag mo nang abalahin yung bata. Puyat yun. Ako na lang ang maghuhugas ng pinagkainan natin. Bakit puyat? Kaka-cellphone. Paano? Kasi simula lang kasi niyang magtrabaho sa call center. Alam mo namang panggabing trabaho yun, di ba? Kaya siguro mamayang hapon pang gising nun. Akala ko ba events siya? Bakit biglang bumaba ang trabaho niya? Hindi naman mababang call center, Ate Lydia. Ikaw naman talaga. Kasi naman yung anak mo. Kung ano-ano na lang ang ginagawa sa buhay. Hindi ba siya nalulungkot na walang pinatutunguhan ng buhay niya? Wala na ngang asawa. Wala pang maayos na trabaho. Nay, Erika, bakit ang aga mong nagising anak? dinig ko po kasi sa kwarto yung boses si Tita Lydia. Sinadya ko talagang lakasan ng boses ko para magising ka na. Effective naman pala Halika na.
Sumabay ka ng kumain para makapag-usap tayong dalawa pagkatapos. Eh ano bang pag-uusapan? Tungkol sa mga desisyon mo sa buhay. Balita ko nagko-call center ka na raw ngayon. Bakit naman sa dinami-rami ng trabaho na pwede mong pasukin, yan pa ang napili mo? Ito lang kasi ang kaya ko eh. At saka ito lang ang meron ngayon. Pansamantala lang naman to eh. Pansamantala. Ganyan din ang sinasabi ng ibang kakilala ko na may mga anak sa call center. Sinasabi nila pansamantala lang daw. Pero lumipas na ang mga taon, hindi pa rin sila nakakaalis doon. Nagpahinga lang ho ako sa events. Sigurado nga alis din ako sa call center. Tignan natin. Eh bakit ba ganyan nyo na lang ako i-down? Anak, maupo ka na lang para makakain na tayo. Eto, nagluto ako ng paborito mong tinola. Hindi pang dadown ang ginagawa ko. Minumulat kita para alam mo kung saan ka nagkukulang sa buhay mo. Hindi nyo trabaho na pakialaman ng buhay ko. Eh ano ngayon kung may kulang sa akin? Dahil ba ron pwede nyo na akong bastusin? Sa ating dalawa, ikaw itong nang babastos sa akin. Ako nakakatanda rito pero hindi mo nire-respeto ang mga salita ko. Nay, naririnig nyo ba ang sinasabi ng kapatid nyo? Tama naman din si Ate Lydia, anak. Maiintindihan mo rin bahalang araw kung bakit niya to sinasabi sa'yo. Sige na anak, halika na. Kumain na tayo. Imbes na sumalo sa kanila para kumain ay mas pinili kong maligo na lamang para tanggalin ang init ng ulo ko. Pagkatapos noon ay umalis na ako ng bahay, Papa Dudut. Hindi ako nagpaalam kahit pa kay nanay at pabalang kong sinarado ang pintuan. Para iparamdam na masama ang loob ko at mas lalo akong nainis dahil hindi man lamang ako pinaniga ni nanay. Kumampi pa siya kay Tita Lydia. Ako ba talaga ang mali sa aming dalawa, Papa Dudut? Sa tuwing hindi na ako makampante kay Tita Lydia, iniisip ko na lamang ang mga kabutihan niya sa akin noong bata pa lamang ako. Pero nitong mga nakaraan ay hindi na yon sumasapat para maunawaan ko siya ng lubos. Parang sa isang iglap ay nabura na lahat ng magagandang alaala niya sa akin. Napalitan na yon ang kasamaan at alam kong nagmamantsa yon sa akin. Baka hanggang kabilang buhay pa nga. Grabe ang mga pinagdaanan ko kay Tita Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Lalo akong na-down sa mga komento ni Tita Lydia, Papa Dudut, na ako halos lumalabas ng kwarto sa takot na makita si Tita Lydia. Alam kong meron siyang makikita ulit na mali sa akin at hindi ko na kayang pakinggan pa yon. At napapansin na rin ni nanay na ayaw ko nang lumabas ng kwarto. Kaya siya na rin ang nag-aabot ng pagkain ko. Ayos lang sa kanya kahit na hindi na ako sumabay kumain kasama sila. Kung alam lang ni Tita Lydia na ang struggles ko sa mental health ko ay sobra na. Akala ba niya ay hindi ko naiisip ang mga naiisip niyang mali sa akin? Hindi ko kailangan ng isang taong magpapaalala ng mga mali sa akin, Papa Dudut. Gusto ko nang makakaunawa na tao. Pero mula noong nakasama ko ulit si Tita Lydia, walang oras na hindi na ipapaalala sa akin kung ano ang mali ko. At hindi nakakatulong na walang masabi si nanay tungkol dito, Papa Dudut. Namimiss ko nang makasama ang anak ko sa merienda. Kailan ka ba babalik sa dati? Kapag umalis na si Tita Lydia. Hindi mo na ba siya kayang unawain? Nay, labas na lang po ulit kayo kasi parang gusto ko mapag-isa na naman. Ay, sige na. Hindi na. Aawat na. Hindi niyo man lang ako makampihan kapag pinagsasalitaan na ako ni Tita. Gustuhin ko man. Pero alam mo namang hindi ko kayang awayin ang Tita Lydia mo. Kaya hinahayaan niyo na lang na ako ang awayin niya tungkol sa mga desisyon ko sa buhay.
Nakwento ko na ba sa'yo kung paano siya itrato ng nanay namin noon? Hindi pa ho. Ganito kasi yan. Alam mo naman na ako yung paboritong anak ng lolo't lola mo, hindi ba? Opo, kasi kayo yung matalino, maganda, masunurin at mapagkumbaba. At dahil doon, napapansin nila lagi ang mali sa tita Lydia mo. Lagi siyang naikukumpara sa akin. Naaawa na nga ako nun sa kanya kasi masasakit na ang salita ng lola mo. Maski nga ibang tao dinadown din siya kapag nalalaman nila ang achievements ko. Kaya ba ginagawa niya rin sa akin kung ano man ang ginawa sa kanya noon ng ibang tao? Pero bakit sa akin? Hindi lang naman sa'yo, anak. Kahit sa mag-ama niya mismo. Nako, lalo na sa pinsan mo. Bakit sa tingin mo andito siya ngayon? Bakit hindi pa niya ma-realize na mali ang ginagawa niya? Kailangan bang ubusin niya ang bait at pasensya ng lahat ng tao sa paligid niya? Hindi ko rin pala naikwento sa'yo. Pero alam mo namang maaga akong nag-asawa, di ba? Nabuntis ako bago makapagtapos ng kolehiyo. Laking galit ng lola mo sa akin noon. Pagkatapos nun, bumaba ang tingin sa akin ng lolo't lola mo. Lalo na't hindi rin nakapagtapos ang tatay mo. Tapos hindi pa magandang trabaho. Ako na ang pinag-initan ng lola mo. Pero alam mo ba kung sinong sumalo sa akin? Si Tita Lydia. Tanda ko pa kung paano niya kalabanin ang lola mo para lang ipagtanggol ako. Kahit siya naman na itong pinupuri sa aming dalawa. Ganun ako kamahal ng ate Lydia ko. Kaya ganun nyo rin siya ipagtanggol kahit mali na siya. Hindi lang siguro niya napapansin na mali siya. Kasi ginagawa lang naman niya ang nakasanayan niya sa nanay namin. Pero mabait ang tita Lydia mo, anak. Kailangan lang natin siyang unawain. Hanggang sa huli ay hindi pa rin magawang makuha ni nanay ang punto ko. Masyado siyang bulag sa pasasalamat sa minsang pagsagip sa kanya ni Tita Lydia noong kabataan nila. Ano pa bang inaasahan ko, hindi ba? Kaya naman nanahimik na lamang ako. Ipinagdasal ko na lamang na bigyan ako ng mahabang pasensya at gabi-gabi ay nag-aalay pa ako ng puting kandila para lamang mapabilis ang kahilingan ko. Hiniling ko sa lahat ng santo na sana'y umuwi na sa probinsya si Tita Lydia. Hiniling ko na sana'y hindi na siya bumalik pa. Pero mukhang hindi nakita ang puting kandila ko mula sa kalawakan. Baka marami pang humihiling sa Diyos. Kaya ang Tita Lydia kasama pa rin namin sa bahay. Mag-adjust ng mag-adjust. Yun na lamang ang ginawa naming mag-ina sa ugaling pangkanal ni Tita Lydia, Papa Dudut. Ate Lydia! Nakauwi ka na pala. Napaaga nga Inaway ako ron sa kapilya. Nagsabi lang naman ako ng totoo sa mga itsura nila, sila patong galit. Hindi lang nila magawang harapin ang katotohanan. Gusto mo bang sumabay kumain kay Erica? Ipaghahanda kita ng plato. Ay, hindi na. Parang naumay ako bigla habang pinapanood itong anak mo kung paano kumain. Erika, dahan-dahan lang sa pagkain ha. Ang pisngi mo mas manas pa kaysa sa mga buntes. Hindi pa naman bagay sa'yo ang mataba. Opo. Nay, kakainin ko na lang tong natira kong ulam mamayang gabi. Pakilagay na lang sa ref. Papasok na po ako sa kwarto. Mabuti pa nga, itulog mo na lang yung gutom mo para hindi mamihasa ang bibig mo sa kakasubo. Opo. Anak, sigurado ka ba? Sayang naman to. Mas masarap to habang mainit pa. Busog na rin po kasi ako, Nay. Bakit nga pala kain ka ng kain, Erika? Pansin ko mula nung dumating ako sige ka ng sige sa paglamon. Kung naniniwala ho kayo sa stress eating, baka ito na yun. Sa bagay, nakaka-stress naman din kasi talaga ang buhay mo. Isipin mo, wala ka na nga boyfriend, wala ka pang matinong trabaho. Tapos ngayon bumibilog pa ang puson mo. Wala
Wala na talagang pag-asa. Baka nga po. At saka dumadami ang tigidig mo sa mukha, ano? Merong malapit na derma clinic dito. Bakit hindi ka pumunta ron kapag day off mo? Salamat po sa paalala. At ito pa, ha? Pansin ko lang. Hindi ka ba talaga titigil, Ate Lydia? Ako ba yung Nay. sinisigawan mo? Bakit? Meron pa bang ibang Lydia dito, ha? At bakit ba ako sinisigawan? Anong mali ko? Mali mo na ipagduldulan sa mga taong nakikita mong mali sa kanila. Kala mo perpekto ka. Kung tutusin, ang dami mo rin namang kapintasan. Bakit ganyan ka na magsalita ngayon, ha? Kasi sumusobra ka na, ate. Eh bakit ano bang ginawa ko sa'yo? Sa akin wala, pero sa anak ko meron. Kung paano mo pagsalitaan ng hindi magaganda tong anak ko, kala mo kung sino ka? Ano tingin mo, hindi ako nasasaktan tuwing nilalait mo ng harap-harapan si Erika sa akin? Iba ang panlalait sa pagsasabi ng totoo. Kaya totoo o hindi, wala kang karapatang punain ang mali ng ibang tao. Hindi ka rin naman perpekto eh. Marami ka ring mali sa katawan mo. Oh, ayan oh, tingnan mo ang katawan mo. Mas mabilog ka pa sa prutas na hinahanda sa bagong taon. Oh, tapos yung ngipin mo, tingnan mo, mas madilaw pa sa mais na binebenta sa Baguio. Tsaka yung buhok mo, ay, napakalagkit. Ano ba pinapahid mo dyan, ha? Mantika na pinagprituhan ng tuyo. Eh sino ngayon ang nanlalait sa ating dalawa? Pinaparamdam ko lang sa'yo kung anong ginagawa mo sa anak ko mula nung dumating ka rito. Anong pakiramdam, ha? Masakit ba? Dapat lang sa'yo yan kasi isa kang impacta! Impacta! Hindi nakaimik si Tita Lydia maski ako ay nagulat. Sinabihan ako ni nanay na huwag patulan ang mga salita ng kapatid niya pero sa dulo ay hindi na kinaya pa ni nanay. Siya na mismo ang nagsabi ng hindi magaganda kay Tita Lydia. Napapangiti na lamang ako sa gilid at ang sarap din sa pakiramdam na maipagtanggol ng sarili mong nanay. Sa dulo ng kanilang usapan ay pinagsabihan na ni nanay si Tita Lydia ng mahinahon. Nagpasalamat ito ng buong puso sa pagtatanggol sa kanya noong kabataan nila. Humingi rin si nanay ng dispensa dahil sa pagkukumpara sa kanilang magkapatid. Pero ginaya ni nanay ang sinabi ko noon sa kanya. Responsibilidad natin ang pag-aayos sa mga masasamang ugaling na kasanayan natin dahil sa pananakit sa atin ng ibang tao. Pinagsabihan din ni nanay si Ate Lydia o si Tita Lydia na kung hindi ito titigil sa kakasabi ng pangit sa akin ay mapipilitan itong paalisin si Tita Lydia sa bahay namin. Mula noon ay hindi na ito nagsabi ng hindi maganda, Papa Dudut. Tahimik na po ito at hindi na nang pupuna. Maraming salamat po sa pagbasa ng aking liham. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Erika. Ano ang masasabi mo sa ating Barangay Love Stories today? Aabangan namin yan sa aming comment section. Ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay, at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Ang tunay na pag-ibig ay ang pagsasama ng nag-iibigan sa kanilang masasayang araw. Pero matatawag na wagas ang pag-ibig kung mas nagiging malapit sila sa mga araw ng kahirapan. Ikaw kabarangay, nahanap mo na ba ang makakasama mo sa hirap at sa ginhawa? Dear Papa Dudut, till death do us part. Ang laging bigkas ng mga kinakasal sa harap ng altar. Ganon din ang pangakong binibitawan namin sa isa't isa ng asawa ko noong kami kinasal. At kahit papaano ay masasabi kong napanindigan naman namin ang pangakong yon. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Apollo, 45 years old at isang insurance agent mula sa Makati. Sumulat ako sa inyo dahil gusto kong i-share ang love story namin ng asawa kong si May na hanggang kamatayan ay nagpatuloy pa rin ang pagmamahalan naming dalawa. Sa mall kami unang nagkita ni May, Papa Dudut.
Dati akong sales boy doon na ang trabaho ay ang mamigay ng flyers sa mga tao tuwing may promo ang pinagtatrabahuhan kong store. Sa dami ng mga taong nakakasalamuha ko araw-araw ay hindi ko pa noon napapansin na ilang beses na palang dumaan sa harapan ko ang aking the one. Parang routine ko na kasi noon ang mamigay ng flyer sa mga taong saglit ko lamang nakikita ang mga mukha kaya mabilis ko lang din silang nakakalimutan. Hanggang sa isang mukha ang nanatili sa memorya ko. Si May na halos araw-araw ko noong inaabutan ng flyer nang hindi ko namamalayan. Una ko siyang napansin dahil sa suot nitong pink na headband. Kinabukasan ay nakita ko ulit ang headband na yon kaya inabangan ko ulit siya sa mga sumunod na araw. Hanggang sa napagtanto kong iisa lang ang babaeng nagmamay-ari ng pink na headband na yon. Noong muling dumaan sa store ang babae ay doon ko na siya unang kinausap, Papa Dudut. Good afternoon, ma'am. Ito po, flyer. May promo po kami this month. Baka gusto niyo po mag-avail. Salamat. Ay, teka lang. Ha? Ikaw na naman? Ano pong ibig niyong sabihin? Naalala kita eh. Ikaw yung lagi kong inaabutan ng flyer tuwing hapon. Baka po nagkakamali lang kayo. Hindi. Naalala ko yung pink mong headband eh. Dumaan ka na naman kahapon dito, di ba? Tapos nung nakaraang araw din. Hindi po ako yun. Aalis na ako. Sandali lang, sandali. Hindi nga ako yun. Huwag ka matakot sa akin. Nagtatanong lang naman ako eh. Tsaka, wala namang masama kahit araw-araw kang kumuha ng flyers namin. Curious lang talaga ako. Hindi nga ako yun, ang kulit. Talaga ba? Kahit i-check natin yung CCTV ng store? Ha? May CCTV ba rito? Oo! Ayan oh, sa tapat ng store namin. Natutuwa lang ako sa ginagawa mo na kahit araw-araw kitang inaabutan ng flyer, kinukuha mo pa rin. Yung iba kasi, hindi man lang nila ako pansinin kapag nag-aabot ako sa kanila. Ang sakit kaya nun kapag hindi ka pinapansin ng mga tao. Nahihiya lang din kasi ako kapag hindi ko kinuha yung inaabot mo. So, ikaw nga yung babae kahapon sa kanong nakaraan. Sabi na eh, hindi ako nagkakamali. Naalala ko yung headband mo eh, kasi kakaiba. Pambata. Total, nandito ka na lang din. Baka naman may time ka para explain ko tong laman ng flyers namin. Okay. Hindi naman ako nagmamadali. Okay, sige. This month kasi, may promo kami. Kailan ba birthday mo? Tapos na. Tapos na ba? Sayang naman. Kapag kasi birthday mo this month, may 20% discount ka kapag bumili ka dito sa store ngayong buwan. Kasi anniversary namin. Pero huwag ka mag-alala. May 10% discount din kapag first time buyer. First time mo lang naman bumili sa amin kung sakali, no? Hindi ako mahilig sa gadgets eh. Hindi. Pero if ever lang bibili ka, ngayon ka lang din ba bibili dito sa amin? Oo, hindi pa ako nakakapasok dyan sa store nyo. Ayos! Ayun! So kung plano mong bumili ng cellphone o tablet o laptop, bumili ka na ngayong buwan kasi may discount ka. Ano palang pangalan mo? May. Ako pala si Apollo. Salamat Apollo pero wala akong pambili ng tinda nyo eh. Tsaka may cellphone na ako. Hindi ko kailangan ng bagong cellphone ngayon. Ganun ba? O sige, pero kapag nangailangan ka, dito ka sa amin pumunta ha. Tutulungan kita makakuha ng discount. Okay, sige. May kailangan ka pa ba? May gusto ka bang itanong? Ang totoo niyan, hindi yung ibinibenta mong sadya ko kung bakit ako paulit-ulit na dumadaan dito sa store nyo. Ha? Ano? Teka, sinasabi mo ba na sinasadya mong dumaan dito? Parang gano'n na nga. Wala naman talaga akong binibili sa mall na to eh. Bakit ka nagpupunta dito? Nangongolekta ka ba ng flyers? Hindi, wala nakakahiya. Basta, alis na lang ako baka naabahala na kita. Hindi, sandali. Sabihin mo na. Bakit ka naman dumadaan dito kung wala ka naman palang ibang sadya? May sadya ko pero hindi yung store nyo ang sadya ko. Ano? Ikaw, Ha? Ako? matagal ko nang gustong itanong sana yung pangalan mo pero nahihiya lang ako makipag-usap sa'yo. Bakit naman gusto mo malaman pangalan ko? Gusto kitang hanapin sa Facebook para ma-add sana kita.
Talaga? Bakit naman? Ang dami mo namang tanong. Crush kasi kita. Ayan, nasabi ko na yung dahilan. Sasabihin mo na ba yung Facebook mo? Totoo ba? Oo nga. Malapit nang maubos yung kapal na mukha ko. Sabihin mo na yung Facebook mo para makaalis na ako. Ganito na lang. Malapit na matapos yung shift ko. Maantay mo ba ako? Bakit naman kita aantayin? Gusto mo makuha Facebook ko, di ba? Antayin mo ko. Gusto muna kita kilalanin bago ko ibigay yung FB ko. Maliit na tao si May, Papa Dudut. Wala pa yata siya sa 5 feet kaya kapag pinagtabi kami ay para kaming magkapatid. Maganda siya, maliit ang mukha pero mature na ang itsura. Singkit ang kanya mga mata at napaka-expressive ng mga ito. Sa mga mata pa lang kasi ay matutukoy mo na kaagad kung ano ang nararamdaman niyang emosyon dahil napaka-suggestive nito. Nakatira lang si May malapit sa mall kung saan ako nagtatrabaho noon. Tendera siya sa isang bakery nung nakilala ko siya. Lagi raw siyang tumatambay sa mall para makakita ng artista. Marami kasing nagaganap na mall shows sa mall na pinagtatrabahuhan ko noon at karaniwan ay marami rin talagang artista na nagpupunta doon. Noong minsang dumaan siya sa harapan ng store namin ay inabutan ko raw ng flyer si May at doon din ay agad siyang nakaramdam ng attraction sa akin. Hindi naman sa pagmamayabang pero mukha raw kasi akong artista, Papa Dudut. Simula noon ay araw-araw na siyang dumadaan sa store namin para kumuha ng flyer na inaabot ko sa mga tao. Hanggang sa mamukhaan ko na nga siya at nakausap. Doon na po nagsimula ang pagkakaibigan naming dalawa, Papa Dudut. Kinuha niya ang Facebook account ko para doon ako kulitin. Kakaiba ang personality ni May, mapaglaro at weird ang ugali nito. Para bang malayo sa mga normal na tao kung tumatakbo or tumakbo ang pag-iisip niya. Siya yung tinatawag na out of the box kung mag-isip. May usapan nga kami noon tungkol sa mga alaga naming hayop. At bigla na lang niya akong tinanong kapag daw ba magkakapareho ang size ng bawat hayop sa mundo. Sino raw sa kanila ang mananalo kapag naglaban? Napahagalpak na lamang ako ng tawa noon habang ini-imagine ko ang langgam at elepante na magkasing laki at naglalaban. Kasabay nito ay napaisip din ako kung sino nga ba sa kanila ang mananalo. Dahil sa kakaibang personality na ito ni May, kung kaya naman ay nagkaroon din ako ng interes sa kanya. Kaya naman noon nagkaroon ako ng oras para magpahinga. Mula sa trabaho ay inaya ko siya para manood ng sine na agad naman niyang pinaunlakan, Papa Dudut. Ang lala ng twist ng pinanood natin ah. Sabi ko sa'yo yun ang killer. Ayaw mo kasing maniwala. Sino ba naman kasi mag-aakala na yung bida ang mismong buwapatay? Hindi ko yun in-expect. Ang galing ng direktor nun. Anong hindi halata? Halata nga Tsaka hindi na bago yung twist na yun. Ilang beses na yung nagamit sa ibang pelikula. Talaga ba? First time ko lang makapanood ng ganun eh. Mahilig ka ba talaga manood ng mga mystery thriller? Oo! Yan ang paborito kong genre ng pelikula. Lahat na yata ng mystery na palabas na panood ko na Kakaiba ka. Halos lahat ng kakilala kong mga babae, puro love story ang gustong panoorin sa sine. Pero ikaw, mas gusto mo yung patayan. Masyado na kasing predictable yung mga love story na yan. Puro recycled yung kwento, paiba-iba lang yung artistang bida. Kung sa bagay, nakukornehan din naman ako sa mga love story. Bakit naman? Ibang-iba kasi siya sa totoong buhay. Kapag sa pelikula, parang napakadali magkaroon ng karelasyon. Parang napakagandang ma-in-love. Pero ang totoo niyan, hindi naman ganun ka-magical ang pag-ibig tulad ng sinasabi nila. At bakit mo naman yan nasabi? Magical kaya ang pag-ibig. Kapag tumibok na ang puso mo para sa isang tao, para kang nasa alapaap dahil sa saya. Sa simula lang yan. Mawawala rin yung pakiramdam na yan kapag nagsimula na yung mga problema ng pag-ibig. Tulad ng sawaan, agawan, traiduran at lokohan. Parang pinagdaanan mo yung mga yan Hindi ko naman yan sasabihin ko, hindi ko pa naranasan eh. Bakit?
Sino bang bumasag sa puso mo kaya ganyan ang tingin mo sa pag-ibig? Wala, wag na natin pag-usapan yon. Sige na, share mo na. Yung last girlfriend ko kasi, nakipagwalay sa akin noon. Kasi hindi niya raw nararamdaman yung spark sa pagitan naming dalawa. Tapos, natural lang naman yun. Kung hindi niya napanindigan yung pagmamahal niya sa'yo, ibig sabihin, hindi siyang para sa'yo. Parte yun ng paghahanap ng pag-ibig. Kaya nga ayoko sa mga love story na palabas dahil doon. Hindi nila ipinapakita ibang parte ng pag-ibig. Yung parte na masakit. Kasi ang mga pelikula for entertainment yan. Hindi yan ginawa para pagdusahin ng mga manonood. Masyado mo namang siniseryoso yung mga palabas sa sinihan. Babalik tayo sa ex mo. Anong nangyari pagkatapos nun? Ayun, wala pang 1 linggo. Nabalitaan ko na lang na sila na pala ng kaibigan ko. Magtutropa kasi kami tapos nung naghiwalay kami ng ex ko, sinalo siya ng kaibigan ko. Nalaman ko na lang na matagal na pala siyang inaantay ng tropa ko. Kaya nung nalaman niyang hiwalay na kami, pumila kagad siya. Ang saklap naman nun. Pero at least hindi kayo pinagsabay, di ba? Mas masakit yun. Kahit ano pa ang nangyari, ang ending, nasaktan pa rin ako. Ang puso, kailangang masaktan para maintindihan mo kung ano ba talaga ang ibig sabihin ng totoong pagmamahal. Ikaw ba? Nasubukan mo na ba masaktan? Sa pag-ibig? Hindi pa. Bakit? Siguro ikaw yung nananakit. Hindi ah. Hindi ko pa na-experience yung masaktan dahil hindi ko pa naman naranasang makipagrelasyon. Talaga? Hindi pa? Oo. Hindi ko pa naranasang magkaroon ng boyfriend. Wala ka pa naman palang nakarelasyon eh. Pero kapag magbigay ka ng payo, parang ang dami mo na experience ah. Mahilig kasi ako magbasa at saka manood kaya parang na-experience ko na rin kahit papano yung tinatawag nilang pag-ibig. Iba pa rin kapag totoong karanasan. Eh diligawan mo ko para masubukan ko na magkaroon ng boyfriend. Lo, ang prangka mo talaga kahit kailan. Hindi naman na kasi sikreto na may gusto ko sa'yo. Ikaw lang naman yung inaantay ko eh. Ay nako, tara na nga. Baka kung saan pa mapunta tong usapan na to. Kain muna tayo bago umuwi. Okay, sige. Papadudot mabilis akong napaibig ni May dahil sa kakaibang ugali niya. Napakasaya niyang kasama. Tuwing nasa tabi ko siya ay para bang nagliliwanag ang buong mundo ko. Wala akong ibang ginawa kundi ang tumawa at matuto kapag nakakasama ko siya. Niligawan ko siya at ang panliligaw na yon ay umabot ng 3 buwan dahil kakaiba rin ang paraan nito ng pagtanggap ng manliligaw. Mahilig kasi sa mga mystery games si May at ang kondisyon niya noong niligawan ko siya ay kailangan ko raw na magawa ang 3 bagay na nasa checklist niya. Hindi niya sinabi kung ano-ano ang mga yon kaya natagalan bago ko siya napasagot. Sa ilang buwang pagsasama namin ni May, ang isang bagay lang ang sigurado ako sa kanya at yon ay ang kakaiba siyang mag-isip. Kaya ang ginawa ko ay gumawa ako ng mga bagay na hindi pangkaraniwan hanggang sa nakuha ko rin ang mga nasa checklist niya. Una na rito ang mag-date sa sementeryo. Naisip kong gawin yon dahil nasaktong birthday ng namayapa niyang nanay. Sinamahan ko siyang dumalaw sa sementeryo at doon din ay nagdala kami ng pagkain at nag-date. Para sa kanya, sementeryo ang isa sa mga pinakaromantikong lugar na pwedeng puntahan ng magkasintahan dahil bukod sa tahimik, ay ipapaalala lamang nito sa 2 nagmamahalan kung gaano kaikli at kaimportante ang buhay para lang paglaruan nito. Medyo dark pero may punto naman siya, Papa Dudut. Pangalawa ay ang mag-joyride pero sa tren. Sumakay kami sa last trip ng MRT mula sa North Avenue papunta sa Taft at sabay naming binilang ang bawat landmark na aming nalampasan. Ang pangatlo naman, ang bagay na hindi ko makakalimutang ginawa ko para kay May, ay noong sabay kaming nagpatato kay Apo Wangod. Noong isinama kami ng kamag-anak ko mula sa abroad na magsagada. Pagkatapos noon sa mismong harapan ng mambabato, ay sinagot ako ni May, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories.
Ang relasyon namin ni May ay umabot ng 5 taon bago kami nabiyayaan ng isang lalaking anak. Noong nag-celebrate ng 1 taon ang anak namin ay nagdesisyon kami ni May na magpakasal. Sabay naming binuo ang isang pamilyang masaya at puno ng mga hindi malilimutang karanasan. Matapos nga ang 3 taon ay nasundan pa ang panganay namin ng isa namang babae. Maayos ang naging buhay namin ni May sa mga sumunod na taon. Nakahanap ako ng bagong trabaho bilang isang insurance agent samantalang nanatiling housewife. Ang asawa ko para maalagaan ang 2 naming anak, Papa Dudut. Napakasimple lang ng buhay namin noon. Hindi man kami nabiyayaan ng yaman ay labis-labis naman ang sayang pumapalibot sa pamilya namin. Ito'y dahil hindi hinayaan ni May na maging boring ang pamilya namin. Lagi siyang may handang pasabog sa bawat araw ng buhay namin na siyang nagiging core memory ng bawat isa sa amin. Lalo na ang mga anak namin. Hindi siya nawawala ng pakulo mula sa paggawa ng gawaing bahay, pag-iipon ng pera at kung ano-ano pa. Lagi siyang gumagawa ng laro na naging bonding time na rin namin. Isa sa mga hindi ko malilimutan tuwing nanonood kami ng TV ay paunahan pa kami sa paghula kung anong brand ng patalastas ang nasa screen namin. Pero ang masasayang araw na yon ay nabigyan ng tuldok nung bigla na lamang nakaramdam ng kakaiba si May sa kanyang katawan. Laging sumasakit ang binti nito noon. Nang ipacheck namin sa doktor, ang nararamdaman niya ay napagalamang mayroong bukol sa hita niya na kasing laki ng ponkan. Sumailalim siya sa iba't ibang klase ng test tulad ng MRI, ultrasound at biopsy. Umabot ng halos 1 buwan bago nakumpirma ng asawa ko ay mayroong sarcoma. Mahal, nandito na ako. Maaga ka umuwi ngayon Oo, wala akong masyadong nakasabay mag-commute. Ewan ko ba? Sana ganun lagi para maaga ako nakakauwi. Nasaan pala yung mga bata? Tulog sila pareho. Halika rito, tabihan mo ako, may ipapagawa ako sa'yo. Ano yun? Ito, ginawan kita ng word search puzzle. Word search? Oo, bilugan mo yung mga salitang mahahanap mo rito. Para saan naman to? Basta, may 5 salita akong nilagay dyan. Okay, wala bang clue? Ano mga salita yung hanapin ko? Mga medical term. Medical term? Okay. Ayun, malignant, tama ba? Tama, 4 pa. Ano pa ba? Hindi ako maalam sa mga medical na to eh. Ito, tama ba to? Biopsy! Galing! 3 pa, dalingan mo. Para saan ba kasi to? Basta, kapag nahanap mo na lahat yung words, may ibabalita ako sa'yo. O sige. Ayun! Therapy. Ayun pa! Tumor! Isa na lang. Nasaan pa ba? Hindi, mali. Nahanap ko na yung huli! Cancer! Congrats! Ano namang kinalaman ito sa ibabalita mo sa akin? Ano ba yung mga nahanap mong salita? Cancer, tumor, therapy, malignant, tapos biopsy. Teka, dumating na ba yung mga test mo sa ospital? Oo, nagkausap na kami ng doktor ko kanina. Confirmed. Ang alin? Yung mga binilugan mong salita, yan yung sakit ko. Cancer. Ano? Pinaglaro mo ako para lang sabihin may cancer ka? Pinaglolo ko mo ba ako, May? Ang boring naman kasi kapag sinabi ko lang sa'yo ng diretsahan. Mas maganda yung may thrill para surprise. Sa tingin mo, nakakatuwa itong ginagawa mo? Buhay ito pinag-uusapan natin. Magseryoso ka naman kahit ngayon lang. Hindi lahat pwedeng gawing laro. May cancer na nga ako, pinapagalitan mo pa ako. Sorry. Ikaw kasi. Anong sabi ng doktor? Anong klaseng cancer? Anong stage? Sarcoma.
Ano yun? Anong klaseng cancer yun? Hindi ko maalala yung sinabi ng doktor. Parang cancer sa buto at sa tissue. Parang ganun. Buong katawan. Kailangan ko raw ng treatment para maagapan yung pagkalat ng cancer. Kailan ka magsisimula? Wala pang date. Sinabi ko kay Doc na kakausapin muna kita tungkol dito. Magpa-treatment ka na. Huwag na natin patagalin to. Pero kakayanin ba natin yung gastos? Huwag mo nang problemahin yan. Ako nang bahala sa gastos. Magagawan ko yan ng paraan. Hindi ba mas makakabuting mamatay na lang kaysa idamay ko pa kayo sa problemang to? Anong pinagsasabi mo? Ang pera, nahanap yan. Ang buhay, hindi na yan napapalitan. Mas gusto ko na lang na malubog sa utang kaysa mamatay kami. Tandaan mo yan. Oo, nagagalit ka na naman. Ayoko lang na ganyan ang iniisip mo. Walang mabuting maidudulot ang pagkamatay mo. Kaya labanan mo yung sakit mo. Para sa mga anak natin at para sa akin. Sige, oo, lalaban ako. Magpapagamot ako. Alam na ba to ng mama mo? Ikaw pa lang ang pinagsabihan ko. Tatawag ako kay mama mamaya baka sakaling makahiram din tayo sa kanya ng panggastos. Kakausapin ko rin yung mga kapatid ko tungkol dyan. Basta ang mahalaga ngayon, magsimula ka na sa treatment mo. Papa Dudut, lumaban si May at ginawa ko ang lahat para matustusan ang mga gastusin para sa treatment niya. Nag-apply ako sa mga loans at naghanap ng sideline para mabayaran ang mga hospital bills ni May. Hindi rin naman po kami pinabayaan ng mga kamag-anak at kaibigan namin. Nagpaabot din ng tulong ang pamilya ni May, ganoon din ang mga kapatid ko. Minsan kapag nasa ospital kami, ay ang mga in-laws ko ang nagbabantay sa mga bata. May oras nga noon na ilang linggong nawalay sa amin ng mga anak namin dahil kinailangan namin magstay sa ospital noon. Sa awa ng Diyos ay nalaban na naman ni May ang kanyang sakit matapos siyang magpa-opera. Tumalab ang treatment nito at sumailalim sa remission o pagkawala ng mga sintomas ng kanyang sakit ang asawa ko. Sobra-sobra ang pasasalamat ko noon sa Diyos. Dahil dininig nito ang mga panalangin ko na habaan pa ang buhay ni May. Masyado pa kasing bata ang mga anak namin para mawala ng ina. Kaya nakahinga ko nang sabihin ng mga doktor na maayos na ang lagay ng asawa ko na wala ng sintomas ng cancer sa katawan niya. Unti-unti ay bumalik sa dati niyang sigla si May, sabay naming binawi ang mga oras at panahong nasayang dahil sa sakit nito, kasama ang mga anak namin. Muli naming binalik ang dating sigla ng aming pamilya at sa loob ng 3 taon ay namuhay kami ng tahimik at masaya. Subalit muling sinubok ang tatag at pananampalataya ng aming pamilya nung muling nagparamdam ang sakit ni May. So paano ngayon yan? Nasa ospital pa rin ba kayo ngayon? Kakauwi lang namin ng bahay. Kumusta si May? Ayun, parang wala lang sa kanya yung nalaman niya. Mas ako pa nga yung apektado eh. Ako pa yung mas naunang umiyak kaysa sa kanya. Ganun naman talaga si May eh. Hindi masyadong nagpapakita ng kalungkutan. Ayaw kasi niya na madama yung mga tao sa paligid niya. Matapang yun eh, pero kahit ganun, samaan mo na lang muna siya. Alam ko na kahit hindi yun nagpapakita ng emosyon eh, mabigat ang pakiramdam nun ngayon. Alam ko naman yun. Nagpapahinga na siya ngayon. Kailan ulit siya sasailalim sa chemo niyan? Bukas na ulit. Medyo aggressive daw yung cancer sa katawan niya. Kaya mas madugo ang treatment ngayon kaysa noon. Hayaan mo, isasama ko siya sa mga panalangin ko. Manalig lang kayo sa Diyos. Malalampasan niyo rin to katulad ng dati. Salamat, Dan. Kung kailangan niyo ng tulong, huwag kang magdalawang isip na tawagan ako. Pwede ako magbantay sa mga bata kapag nasa ospital kayo. Salamat pero nakausap ko na si nanay tungkol dyan. Siya muna ang tatao dito sa bahay kapag nasa ospital na kami. O siya, sige na. Magpahinga ka na rin. Salamat sa pagtawag, pre ha. Walang anuman. Apollo? Apollo? Sandali lang po, nandyan na.
O ma, pasok po kayo. Nasaan ang anak ko? Okay na ba siya? Nasa kwarto po si May, nagpapahinga na po siya. Bumiyahe ako agad nung nabasa ko yung text mo. Ano bang nangyari sa kanya? Sumakit po yung likod niya kaninang umaga. Namimilipit na siya sa sakit, kaya itirakbo ko na lang siya sa ospital. Anong sabi ng doktor? Maayos na ba siya? Ma, bumalik po yung cancer ni May. Ano? Diyos ko, May. Akala ko ba maayos ng lahat? Akala ko pa wala na siyang cancer. Yun nga rin po ang alam namin eh. Pero sabi ng doktor, may pagkakataon talaga na bumabalik yung tumor sa mismong pinanggalingan nito. Mahabaging Diyos, ano nang nangyayari dito sa anak ko? Ma, sa inyo ko lang po muna sasabihin to. Hindi pa po to alam ni May. Pero bago kami umuwi, nakapag-usap kami ng doktor niya. Anong sinabi niya sa'yo? Masyado daw aggressive yung cancer cell sa katawan ni May. Binigyan na po siya ng doktor ng taning. Anong sabi mo? 2 weeks hanggang 2 months na lang daw po itatagal ng katawan niya. Hindi ito maaari. Baka naman nagkakamali lang yung doktor. 2 weeks? Magkausap lang kami kahapon ni May sa video call. Ang lakas-lakas pa ng anak ko. Basta ang sabi lang po sa akin, ihandaan na lang po natin ang mga sarili natin. Pero ma, huwag niyo na lang ho sanang sabihin to kay May ha. Ayokong mapanghinaan siya ng loob. Diyos ko, ang anak ko. Gagawin naman daw po ng mga doktor ang magagawa nila para mapahaba pa ang buhay ni May. Umaasang tumalab yung treatment at mapahina ulit yung cancer katulad ng dati. Pero sa pagkakataong to, baka raw po medyo dehado. Anong klaseng doktor yan kung hindi pa man nagsisimula yung treatment nawawala na sila ng pag-asa? Tayo na lang po ang inaasahan ni May. Kaya wag din sana tayo mawala ng pag-asa. Palaban si May at alam kong lalabanan niya itong sakit niya. Magtiwala po tayo sa Diyos. Papadudot ang panalangin ko noon sa Diyos ay dugtungan pa ang buhay ng asawa ko. Pinagbigyan niya ako at dinugtungan niya ang buhay ni May. Maaaring kalabisan na kung humingi ulit ako sa kanya ng oras pero yun po ang ginawa ko. Ipinagpanalangin ko ulit na sana'y malampasan namin ang panibagong dagok sa buhay namin at tunay ngang God is good dahil ang hiling kong yon ay muling tinupad ng Panginoon. Nalampasan po ni May ang taning na ibinigay sa kanyang buhay. Ganon pa man ay tuluyan ng humina ang katawan nito. Nakaratay na lamang siya noon sa kama, hirap kumilos, hirap kumain, hirap huminga. Ang tanging nagagawa na lamang niya noon ay ang umiyak ng umiyak dahil sa sakit na nararamdaman niya mula sa iba't ibang parte ng kanyang katawan. Hindi ko po iniwan si May sa kanyang laban. Lagi akong nasa tabi niya sa tuwing nahihirapan siya. Mula umaga hanggang sa pagtulog namin ay hawak-hawak ko ang mga kamay niya para maiparamdam ko sa kanyang hindi siya nag-iisa. Hanggang sa nag-decide si May na itigil na ang treatment niya. Hindi na raw kaya ng katawan niya ang bagsik na dulot ng mga treatment na ginagawa sa kanya. Pakiramdam niya ay mas lalo lang daw siyang nanghihina. Hindi ako pumayag noong una pero dahil sa pakiusap nito ay wala na akong nagawa kundi ang ibigay ang kahilingan niya. Umabot pa nga ng 4 na buwan si May bago tuluyang bumigay ang katawan niya. Papadudot na gulat ako sa naging reaksyon ng puso ko noong nag-flatline si May. Nakahinga ko. Sa halip na balutin ako ng kalungkutan ay nakaramdam ako ng kaginhawahan. Sa wakas ay tapos na ang paghihirap ng asawa ko. Hindi na niya kailangang mamilipit sa sakit. Hindi na niya kailangang umiyak. Hindi na niya kailangang maghabol ng kanyang hininga. Payapa na siya. Wala nang paghihirap. Wala nang pagdurusa. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudot ang isa sa mga pinakamahirap na parte ng pagluluksa ay ang pagharap sa katotohanan. Sa mga huling buwan ni May ay inihanda ko na ang sarili ko sa pagkawala ng asawa ko. Ang akala ko noon ay makakaya ko nang tanggapin ang katotohanan pero noong nangyari na nga ay hindi pa rin pala ganong kadali ang lahat.
Sa buong burol ni May ay wala akong ibang naramdamang emosyon kundi ang pagkamanhid. Marahil noong mga panahong yon ay hindi pa napoproseso ng utak ko ang mga nangyayari. Para akong robot na sinunod ang lahat ng kahilingan ng asawa ko. Isang listahan kasi ang ginawa niya na kailangan kong sundin kapag namatay siya. Siya ang namili ng kulay ng makeup na isusuot sa kanya. Pati damit at kulay ng kabaong ay pinagplanuhan din niya. Gusto niyang paglamayan namin siya ng 1 linggo bago siya i-cremate. At kapag abo na lamang siya ay ako raw mismo dapat ang magpapakalat ng mga abo niya sa lugar kung saan niya ako sinagot. Walang iba kundi sa sagada. Ginawa ko ang lahat ng iyon, Papa Dudut, maliban sa hunintong kahilingan na ikalat ang abo niya. Hindi ko pa kasi siya kayang bitawan. Kaya naman pinagsantabi ko muna ang kanyang kahilingang yon. Matapos i-cremate si May ay sakalang nag-sink in sa akin na wala na talaga ang asawa ko. Hindi na niya maisusuot ang paborito niyang damit. Hindi na niya magagamit ang mga make-up na nakakalat pa rin sa kanyang vanity mirror. Hindi na niya matatapos ang librong binabasa niya na nooy 3 chapters na lamang ang natitira. Wala na ang asawa ko. Isa yung katotohanan na nahirapan akong tanggapin. Gabi-gabi akong umiiyak sa CR, Papa Dudut, habang pilit na tinatago ang nararamdaman kong kalungkutan mula sa mga anak ko. Para bang naging routine ko na ang tumambay sa CR habang binabalikan ang mga masasayang ala-ala namin ni May. Isang gabi habang nakatambay ako sa CR at inaalala ang mga old pictures namin ng asawa ko ay bigla akong tinawagan ng kaibigan kong si Dan, Papa Dudut. Hello, Dan. Napatawag ka. Hello, pre. Gising ka pa ba? Hindi ba kita naabala? Hindi naman. Gising pa ako. May inaayos lang ako. Bakit? May problema ba? Wala naman. Kukumustahin lang sana kita. Maayos naman ako ngayon. Talaga? Alam ko na nasa sitwasyon ka ngayon kung saan hindi mo na pwedeng i-deny yung nangyari. Ngayong tapos na ang lahat, ngayon mo lang mararamdaman yung sakit ng pagkawala ng asawa mo. Alam ko yun kasi naranasan ko na rin yan nung namatay yung asawa ko. Kaya naiintindihan ko kung hindi ka man okay ngayon. Ang hirap lang talagang tanggapin, pre. Dito mga nakaraang araw, akala ko kaya ko eh. Yun pala, nakakaya ko lang yung bawat araw kasi maraming tao nakapaligid sa akin. Nandiyan na kayo ng kaibigan at pamilya ko. Pero ngayon mag-isa na lang ako. Ngayon lang tumama yung sakit. Ngayon ko lang naramdaman yung kalungkutan. Ang hirap. Sobrang hirap. Yan din ang sinabi sa akin ni May noon. Sinabi ni May? Anong ibig mo sabihin? Ang totoo niyan, pre, tumawag ako sa iyo ng ganitong oras dahil kay May. Hindi kita maintindihan, pare. Bago namatay si May, nagkaroon kami ng pagkakataong mag-usap. Isang bilin ang ibinigay niya sa akin. Sinabihan niya ako na samahan kita sa pagluluksa. Na kapag nakremate na siya't lahat, kapag wala na yung mga taong nakikiramay, kapag bumalik na ang lahat sa normal, tawagan daw kita para kumustahin ka. Sinabi niya yun sa'yo? Oo, pare. Alam kasi niya na yung mga unang gabi na wala na siya sa tabi mo, yun ang mga pinakamalungkot na gabing mararanasan mo. Tumawag ako sa iyo ngayon dahil sa bilin ng asawa mo at bilang kaibigan na rin. Kaya kung ano man ang gusto mong ilabas, kung ano man ang gusto mong sabihin, narito ako't makikinig. Maraming salamat, pare. Hindi ko alam kung paano ako magsisimula eh. Paano ko sisimulan ang bawat araw ko kung wala na yung tao nagsisilbing araw ko?
Wala na yung tao nagbibigay buhay sa pamilya ko. Paano ko pupunan yung kawalan ni May sa pamilya namin? Huwag kang magsimula. Hayaan mong kusang mangyari ang mangyayari. Karapatan mong magluksa dahil mahal mo yung nawala. Lahat naman tayo may kanya-kanyang paraan ng pagluluksa eh. Kaya kung ano yung mas makakapagbawas sa bigat na nararamdaman mo ngayon, yun ang gawin mo. Nandito naman kami na willing tumulong eh. Nandiyan ang mga magulang at kapatid mo, pati na rin ang biyanan mo. Hindi ka nag-iisa, Apollo. Maraming salamat sa pagtawag mo. Kahit papano, nabawasan tong bigat na nararamdaman ko ngayon. May nasabi pa ba sa'yo si May? Sinabihan niya ako na ako na raw bahala sa'yo at gabayan ko raw yung mga anak niyo. Siguraduhin ko raw na tulungan kitang matanggap ang nangyari. Hindi ko alam kung bakit ako yung napili ni May, kung bakit ako yung pinagkatiwalaan niya, pero siguro dahil byudo na ako kaya naisip niya na isa ako sa makakatulong sa'yo. Pinagkatiwalaan ka niya kasi mabuti kang kaibigan. Isa ka sa mga taong malaki naging parte sa buhay namin. Ganon din naman kayo ni May sa akin eh. Kayong dalawa yung naging kasangga ko nung nawala ang asawa ko. Kaya nararapat lang na ibalik ko sa inyo yung pabor. Basta tandaan mo lang, isang tawag lang ako kapag may problema ka. Maraming salamat ulit, pare. Walang anuman. Nagulat ako, Papa Dudut, na kahit nawala na si May, ay nagawa pa rin pala niyang magplano para sa hinaharap. Hindi ko lubos maisip na kahit nasa kalagitnaan na ng paghihirap si May, ako pa rin ang iniisip niya. Mas lalo tuloy akong nalungkot at nangihinayang sa sanay magandang buhay ng asawa ko. Napakabata pa niya para pumanaw. Marami pa siyang pwedeng mapasaya sa buhay kaya sobra akong nasayangan sa sanay buhay na pwede pa nitong maranasan. Papa Dudut, hindi lang si Dan ang binili ni May na tumawag sa akin. Sa ika-40 days ng pagkamatay ni May ay nagkaroon ng memorial service sa bahay. Doon ay nilapitan ako ng kapatid ko at isang sulat ang ibinigay niya sa akin, Papa Dudut. Anito ay sulat yon ni May para sa akin. Pero ang kapatid ko ang nagsulat nito dahil hindi na kaya noon ni May ang bumangon. Basahin ko raw ito kapag wala ng tao sa bahay. Kapag mag-isa na lamang ako at nakakaramdam ng kalungkutan. Sa sulat ay kinumusta ako ni May. May mga ilang bilin din siya sa sulat, Papa Dudut, kung ano ang dapat kong gawin sa mga naiwan niyang gamit. Gusto niyang itapon ko na ang mga personal niyang gamit. Ang mga damit naman na pwede pang isuot ay idonate ko raw sa mga nangangailangan. Huwag daw ako mag-iwan ng bagay na magpapalungkot lamang sa akin. Kinabukasan ay yun po ang ginawa ko. Nilinis ko ang kwarto namin at kahit mabigat sa pakiramdam ay tuluyan ko nang inalis sa bahay ang mga gamit ng namayapa kong asawa. Sa mga sumunod na buwan ay nagkaroon ako ng excitement sa kung sino pa ang mga taong binilina ni May. Araw-araw ko nag-aabang sa mga tawag ng mga kamag-anak at kaibigan namin dahil baka may dala-dala silang mensahe mula sa asawa ko, Papa Dudut. Ang pangatlo at huling mensahe na nakuha ko mula kay May ay noong binisita ko ng biyanang ko sa bahay sa mismong unang death anniversary ni May, Papa Dudut. Ma, ako na po dyan. Hindi na, ako na magliligpit dito. Dalhin mo na lang to sa kapitbahay nyo. Pansit yan sa kaputo. Sayang din kapag hindi naubos, wala namang iba ng kakain. Maliban na lang kung may darating ka pang bisita. Wala na pong darating. O siya, itong itinabi kong ulam, ulamin nyo na lang bukas. Sige po. Nakakapagod tong araw na to. Alam mo ba, simula 4:00 nagluluto na ako. Sabi ko naman po kasi sa inyo, Ma.
Mag-order na lang po tayo para hindi kayo mapagod. Hindi pwede. Kapag nag-order tayo, para na rin nating ininsulto si May. Dapat bigyan pa rin natin siya ng oras kahit na sa paghahanda lang ng anibersaryo ng pagkamatay niya. Alalahanin natin siya sa pamamagitan ng pagkaing inihanda natin para sa kanya mismo. Salamat po pala sa pag-prepare ng handa ngayon. Walang anuman. Nasabi na sa akin niya ni May bago pa siya pumanaw. Binili na niya ako na pagsapit daw ng death anniversary niya, ako raw ang magluto ng handa dahil hindi ka raw marunong magluto. Binili na niya rin po kayo? Oo. Nung hinatid mo yung anak mo sa eskwela noon, ako yung naiwan na nagbantay kay May. Nag-usap kami tungkol sa buhay-buhay, tapos nabanggit niya na natatakot siyang mamatay. Hindi dahil mawawala na siya sa mundong to, kundi dahil maiiwan niya kayong mag-aama niya. Paano na lang daw kapag may handaan? Sino na raw ang magluluto? Tapos napag-usapan namin, yun nga, tungkol sa death anniversary niya na samahan kita kasi alam niya na hindi ka marunong maghanda sa mga ganitong klaseng okasyon. Kahit kailan talaga. Kahit wala na siya rito. Kami pa rin ang inaalala ni May. Ay, ganun talaga yung batang yun. Mas iniisip niya yung kapakanan ng iba kaysa sa kanya. Bago pala siya pumanaw, may iniwan si May para sa'yo. May iniwan po siya? Ano po yun? May nirecord siya para sa'yo. Sabi niya, iparinig ko raw to sa'yo sa first anniversary ng kamatayan niya. Nasaan po? Ay, taka, nandito sa cellphone ko eh. Tulungan mo nga akong hanapin, nasa recording yun eh. Amin na po. Ako na ang titingin. Ayan yung cellphone ko. Hanapin mo na lang. 556655 ang passcode. Sige po. 556655. Tapos sa recording po, no? Oo, May ang nakalagay na pangalan. Ayun po. Nakita ko na. Play ko na po. Sige, play mo na. Hello, mahal. 1 taon na ba ang lumipas? Ang bilis naman. Parang kailan lang nung nawala ako ah. Joke lang yun ah. Baka magalit ka na naman kasi nagbibiro na naman ako tungkol sa kamatayan. Siraulo ka talaga. Kumusta ka na? Nagawa mo na ba yung mga billing ko sa'yo? Siguraduhin mo lang na maganda yung naging makeup ko, ha? Tsaka dapat, by this time, nakakalat na yung mga abo ko sa sagada. Doon mismo, sa tapat ng puno kung saan kita sinagot. Hindi pa. Hanggang ngayon nandito pa yung mga abo Tapos, yung mga gamit ko, naipamigay mo na ba? Itapon mo na yung mga hindi mo gagamit. Huwag kang magtago ng mga gamit kung hindi na importante. Alikabukin lang yung mga yon. Siguro, mag-iwan ka lang ng ilang pictures ko. Para naman hindi ako makalimutan ng mga anak natin. Mahal, sorry. Hindi ko na magagawa yung pangako ko sa'yo. Nasasamahan kita hanggang pagtanda. Sorry kung hindi ko na kayang lumaban. Hindi ko na talaga kaya eh. Hirap na ako. Pero sana, kahit nawala na ako, magpatuloy ka pa rin sa buhay. Maghanap ka ng bagong taong magpapatibok sa puso mo. Ng bagong nanay sa mga bata. Walang kaso sa akin yun. Ang mahalaga lang para sa akin ay yung makita ko kayong mamuhay ng masaya, payapa, at malusog. Yun lang naman. Ito na yung huling habiling ko sa'yo. Ikaw nang bahala sa mga bata, ha? Paalam, mahal ko. Paalam, mahal.
totoo niyan, Papa Dudut, ay hindi pa talaga tuluyang nakakalaya ang puso ko mula sa kalungkutan ng pagkawala ni May. Hindi pa rin talaga siya kayang pakawalan kahit na matagal na siyang namayapa. Araw-araw ay pumapasok pa rin siya sa isipan ko. Dumating nga noon sa puntong gumagawa pa ako ng senaryo sa utak ko bago ako matulog kung saan ay masayang nagsasama ang buo naming pamilya. Yun na lang kasi ang tanging paraan para mawala ang pagkalumbay ng puso ko. Pero tama ang mga sinabi ni May mula sa recording na ginawa niya. 1 taon na ang lumipas at kailangan ko na siyang pakawalan. Hindi pwedeng lagi na lamang akong nakasilip sa nakaraan, Papa Dudut. Kailangan kong harapin at tanggapin ang kinabukasan na wala na si May para na rin sa mga anak namin. Unti-unti ay sinanay ko ang sarili ko na wala ng May sa tabi ko. Ginawa ko ang lahat bilang single parent para mabigyan ng magandang kinabukasan ang mga anak ko. Nung nakahinga na ang puso ko ay dinala ko ang mga bata sa Sagada at doon ay ikinalat namin ang mga abo ni May. Papa Dudut, hindi na po ako nakapag-asawa pang muli at sapat na sa akin ang 2 anak namin ni May. Hindi man kami buo ay masaya at kontento naman ang pamilya namin. Hindi ko na kailangan ng bagong pag-ibig pa dahil buo ang puso ko sa pagkakaroon ng 2 anak. Ngayon ay kailangan ko na lamang gampanan ang trabaho ko bilang magulang sa kanila sa pamamagitan ng mga natutunan ko sa dati kong asawa, Polo. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Anong say mo sa Barangay Love Stories na ito? Pagkwentuhan natin sa comment section yan. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. Barangay LS 97.1 4